over Jordan. I'm only going over home. The peace of God surpasses all that I can understand. It keeps my heart and mind secure in Jesus' loving hand. When all around me falls apart and fear consumes my soul, sweet thoughts of peace assure my heart that God is in control. When every breath conceals a sigh and unshed tears increase, I cry out from this desert land, imploring God for peace. He answers me with gentle words to comfort and to shade. Let not your heart be troubled, child, nor let it be afraid. When evening casts its shadowed fears that haunt me through the night, the peace of God envelops me, and darkness. Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Magbati po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ang kapayapaan po ay lagi sumatin. Welcome po sa ating Hope Meeting. Sama-sama po tayo sa isang oras sa gabing ito at mapagpala po ng awit na papuri sa ating Panginoon at ang kagalakan po ng bawat isa na makapakinig ng patotoo ng isa nating kapatid kung paano niya naranasan ang biyaya ng Diyos at higit po sa lahat ang kapahayagan ng kanyang mga salita na patuloy na magbabago ng ating buhay at tunay na ating pag-asa. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na walang sawang nagpapasa po ng link upang marami po ang maabot ng gawain ito sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan at mga kakilala. Yan, bisitahin niyo po ang ating FB group, ang C4 Hope Meetings. Kung nais niyo po na muling mapanood, mapakinggan ang ating mga natapos na gawain sa nagdaang linggo. Magsimula po tayo sa isang talata sa Hebreo, Kabanata 6, talata 18 hanggang 19. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayo nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa pangako niya. Ang pag-asang ito ang siya matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ngayon naman po, tinatawagan ko po ang ating Mission Department Head, Kuya Lito, para sa kanyang pagbati. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos sa patuloy na pinagkaloob niya sa araw na ito, kalakasan at panibagong buhay at pag-asa. Salamat sa patuloy na pakikibahagi sa gawain na ito. Isang oras na magkakasama tayo para mag-aral ng kanyang mga salita. Welcome po sa Virtual Hope Meeting. Pagbati po mula sa C4 Missions Department. At patuloy kami nagagalak at nagpapasalamat sa Diyos sa ating mga elders, mga tech support, mga partner churches. At sa iba't ibang kaparaanan po at makakasama sa ministering ito sa paghatid ng tunay at tiyak mula sa salita ng Diyos. Hangad ko po sa gabing ito na makasumpong ng bawat isa ng katatagan, kagalakan at kalakasan. Muli po, maraming salamat po.
Thank you, Kuya Lito. At sa pagkakataon pong ito, nais ko pong ibahagi kung ano po ba ang Hope Meeting. Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Ang HOPE po ay stands for Household Opportunities, Presentation, and Experience. Ang Z for Hope Meeting po ay naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Maibahagi ang galak na nadarama dahil sa biyaya ng Panginoon at layunin po na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Tayo po ay sama-samang umawit sa Panginoon, awitin po natin higit kung kailangan. Amen. At yan naman po, pakinggan po natin ang patotoo ng ating kapatid from C4 po. At mag-aaral din po natin sa CCI, ang ating Atinila Dadural. At susunod po ito ng handog na awitin ni Lemuel Gulapa. Magandang gabi po sa bawat isa. Happy 38 years anniversary C4 family. Ako po si Atinila Dadural at kagalakan ko na magbahagi ng aking patotoo ngayong gabi. Ang aking karanasan nang ako ay wala pang pagkakilala sa Panginoon ay masasabi ko na talagang nakakalungkot. Dahil kapag nasasagi sa aking isipan ay iyang-iya ako sa Panginoon dahil sa laki ng aking kasalanan sa Kanya. Pawang mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon ang mga pinagagawa ko sa buhay simula ng aking pagkabata at hanggang sa ako ay nagkaasawa na. Gaya na lamang ng pagiging magagalitin, sa salita ng masama, mapagtanim ng galit sa kapwa, sa mga kapatid, sa magulang, lalo na sa aking ama na naging rebelde akong anak dahil ang iniisip ko noon ay pinabayaan ako ng aking magulang at itinulak sa magang pag-aasawa. Pero kumilos ang Panginoon upang hindi ako magpatuloy sa aking kalalagayan sa pamamagitan ng aking bunsong anak na si Sarah. Taong 2001 nang siya ay kinailangan na pinyagan at kami noon ay nasa ibang pananampalataya pa.
Napilitan akong lumapit sa BBCF noon na ngayon ay Christ the Cornerstone Christian Community o C4 na. Natanggap kong sa kadahilanang ang natanggap kong sweldo sa tahian na aking pinagtatrabahuhan ay cheque. Sa di ko malamang dahilan, ayon palitan ng mga nilipitan kong money changer ang aking cheque. Kaya kinausap kong kapatid kong si P. Ginaldo na secretary bookkeeper na noon sa C4 kung pwedeng sa kanya na lang ako magpapalit. Subalit ayon sa kanya ay di niya ito pwedeng palitan basta dahil walang pagpapasya mula sa mga tagapanguna na kailangan ko muna magsabi kay Pastor Roy. Kaya lumapit ako at inalis ko ang aking hiya dahil kailangan ko na ng pera. Kinausap ako sa office at ipinanalangin. Sa madaling salita ay pinaunlakan ako ni Pastor Roy na palitan nila ito. Nang ako'y nakauwi na, nasabi ko sa aking sarili, napakabait naman ng pastor doon. Hindi natakot na pahiramin ako ng pera kahit na hindi pa ako member. Buhat noon ay linggo-linggo na akong umaatid ng gawain. Daladala ang aking anak na wala pang 1 taon. Noong una, utang na loob lang kaya ako sumisimba. Pero lubos na nabuksan ang aking isipan sa mga mensahe ng kanyang mga salita. Sa ginawa ng Panginoong Hesus, natubusin ako sa pagkakasala ay kulang yung ginagawa kong pag-attend lamang ng gawain at pagdalo sa mga pag-aaral. Dahil ang sariling buhay ng Panginoong Hesus ang kanyang ibinigay upang ako ay maligtas. Nalaman ko ang katotohanan na kailangan ko ang Panginoong Hesus sa aking buhay dahil hindi ko kayang iligtas ang aking sarili kung ako ay hiwalay sa Kanya. Kaya naman, lumalim ang aking pagkakilala at sinuko ko ang aking buhay. Patuloy kong idinadalangin na gamitin ang aking buhay habang ako ay malakas pa. Year 2009 nang ako ay nagpabautismo. Kaya naman ngayon, ang aking dating buhay na mainit din ang ulo ay napalitan ng hinahon, pagpapakumbaba at pagmamahal sa magulang. Patuloy ako nagsasaliksik ng kanyang mga salita at nagpapalinis sa Panginoon sa tuwina. Pinananalangin na huwag matukso at madala ng sanlibutan at sa halip ay magamit nawa ako upang ang aking mga mahal sa buhay ay madala ko sa Panginoon. Bigyan nawa ako ng lakas ng loob ng karunungan na magawa ang kanyang kalooban at ito ay biyaya lamang ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa paaralang USBCCI kung saan ay patuloy akong natututo at nagagamit upang maging epektibong lingkod. Salamat din sa mga tagapanguna na walang sawang nagtuturo. Salamat sa kanilang mga buhay. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. O kay tamis na kay Jesus, ako ngayon ay anak na ng Diyos. Ang aking sala'y hinugasan, langit sa akin ay binuksan. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay. Si Jesu Kristong Panginoon, dinadakila sa maghapon.
Nang kay Jesus ay magpasako, pangitain ko'y nagbuhat sa Diyos. Mga anghel na nagbabantay, sugo ng Diyos na mapagmahal. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay, si Jesu Kristo Panginoon, dinadakila sa maghapon. Payapang buhay ay nakamtan nang si Jesus ay pagtiwalaan. Dalangin ko ay mataimtim, naghihintay na siya'y dumating. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay, si Jesu Kristong Panginoon, dinadakila sa maghapon. Salamat sa inyong buhay at hinila sa iyong paglilingkod at pagpapahalaga sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng paglala ng oras sa pag-aaral ng kanyang mga salita. At salamat din kay Lemuel sa patuloy na paglilingkod sa pamamagitan ng pag-awit. Purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Buksan po ng Panginoon ang ating puso't isipan. Pakinggan po ang mabuting balita, ang mensahe ng katotohanan, nihahalid po ng ating lingkod, Brother Rex Mendoza. Kadalasan, may mga tao na nagsasabi na ang Diyos ay hadlang sa kanilang kagalakan. Meron silang gustong gawin, hindi nila magawa dahil keso ito'y ipinagbabawal ng Diyos, ito ay hindi ayon sa gusto ng Diyos. Kaya napipilitan sila na lumayo sa Diyos at gawin yung kanilang kagustuhan. Pero napakaganda ng mensahe ng awit ng ating kapatid na Lemuel. Kanyang patotoo mula sa awit na ito ang mensaheng kay tamis ng na kay Jesus. Tunay nga, walang tunay na makapagkakaloob ng isang buhay na mapayapa, isang buhay na pinagpala, kundi ang Panginoong Jesus lamang. At ito ay nakita natin sa patotoo ng ating kapatid na Atenila. Marami ang mga karanasan sa buhay na pupwedeng magkaroon ng galit sa isip, sa puso, at tumantong sa isang buhay na hindi kaaya-aya at talunan, miserable. Subalit nakilala ang Panginoong Hesukristo at dahil doon naranasan ang paglaya, naranasan ang kapayapaan, at naranasan ang tunay na kagalakan na tanging ang Diyos lamang ang makapagkakaloob. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo at welcome sa ating Hope Meeting. Sa pagkakataong ito, isa natin pong gagawing pagsisimula ay ang pananalangin at ating idudulog sa Panginoon ang ating mga kapatid na meron pong karamdaman. Hilingin natin ang kagalingan mula sa Diyos. Ganon din, ipapanalangin po natin ang bawat isa na kasama ngayong gabi at tayo po ay hihiling sa Panginoon na mabuksan ang ating isip at puso sa katotohanan ng kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay tumungo, tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos, kayo po yung aming Ama sa langit na napakabuti. Kayo po ay makapangyarihan sa lahat. Wala pong kagaya ninyo. Kayo po ang lumikha sa amin at marapat lamang na kami po bilang iyong mga nilikha
ay magpasakop sa iyo at sa iyong mga salita. Panginoon, maraming salamat sa inyong pagtitipon sa amin. Bagamat kami po ay magkakalayo physically, ngayong gabi magkakasama po kami virtually at naririnig namin ang katotohanan mula sa patotoo ng aming mga kapatid, mula sa mensahe ng awit at ngayon sa magiging kapahayagan ng inyo pong banal na salita. Maraming salamat na dahil sa iyong habag at pag-ibig ay inudyukan po ninyo ang bawat isa sa amin na pahalagahan ang paanyaya at makibahagi sa gawain po na ito ng Hope Meeting ngayong gabi. Panginoon, sa amin pong pagsasama-sama bilang magkakaibigan at magkakapatid, dinadala po namin sa iyong paanan ang amin pong mga kapatid na mayroon pong karamdaman. Pinapanalangin namin ang aming kapatid na Ate Lenny Lo sa kanya pong nararanasang ang pagpapanumbalik ng lakas sa kanya pong mga tuhod. Dalangin po namin ang pagiging mabisa ng kanyang mga iniinom na gamot at supplements. Humihiling po kami, Panginoon, ng pagbibigay po sa kanya ng kapayapaan at kagalakan sa katotohanan na kayo ang Ama na hindi nagpapabaya. Marami pong salamat sa inyong kabutihan sa kanya at sa kanila pong buong sambahayan. Panginoon, dinadalangin po namin ang mabilis na kagalingan at recovery ng aming kapatid na Ate Lenny mula sa pagkakasakit po na ito. Idinadalangin din po namin sa inyo ang kalalagayan ng amin pong kapatid na Romel Bobadilla. Higit kanino pa man, kayo po ang nakakaalam ng kanya pong kalalagayan, Panginoon. Panginoon, salamat na siya po ay kumikilala sa iyo. Tinitignan na kayo po ang kanyang tanging pag-asa. Panginoon, ang aming dalangin, bibigyan niyo po ng kapayapaan ng kanyang isip at ang kanya pong puso sa mga napakabigat na karamdamang mayroon po siya. Kayo ang kanyang maging kaaliwan at ang katotohanan ng inyong mga salita. Maging ang kanya pong naisin na magandang kalalagayan para sa kanya pong pamilya. Panginoon, ang katotohanan na kayo ang aming amang Diyos na hindi nagpapabaya ang maging pananampalataya ng aming kapatid na Romel. Ang kanya po, Panginoong sitwasyon ay aming dinadala sa inyong banal na harapan. Ang inyong habag, ang inyong pag-ibig, ang kanyang maranasan, sampu ng kanyang pamilya at ng lahat ng mga nagmamahal at maging ang mga kaibigan. Dalangin namin na ang sitwasyon na ito ng aming kapatid na Romel ay magturo sa bawat isa sa kanila at sa bawat isa sa amin na palaging tumingin sa iyo, Panginoon, at kilalanin na ang pag-asa ay nagmumula lamang sa iyo, Panginoon, maging ang kaligtasan ng amin pong mga buhay. Ngayong gabi, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang magiging pag-aaral na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay magpapatuloy. Atin pong pinag-aaralan bilang ating tema ngayong taon, upholding greater accountability with the clear standard of God's Word. Meron po tayong pananagutan sa Diyos na sa atin ay lumikha. Hindi po natin maaaring baliwalain ang manlilikhang Diyos. Tayo po bilang mga nilikha ay mayroong tungkulin na dapat gampanan sa Kanya na nagbigay, nagpahiram ng buhay sa atin. Hindi tayo maaaring mabuhay dito sa mundo na ito na ang gagawin lamang natin ay yung ating mga sariling pita, yung ating mga ninanais, yung ating mga kagustuhan. Dapat nating kilalaning mayroong Diyos at darating ang isang pagkakataon, haharap tayo sa Diyos na manlilikha upang magbigay sulit. Kaya po, napakahalaga din na ating makita, meron tayong accountability sa isa't isa. Kung talagang tayo po ay nagmamahal, tutulungan, tuturuan natin ang isa't isa na maging handa sa pagharap sa ating Panginoon. Dahil tayo pong lahat, darating ang isang araw ay haharap sa hukuman ng Diyos at tayo po ay hahatulan base sa kanyang maliwanag na pamantayan. Ang pamantayan po ng Diyos ay hindi mababago, hindi ito kayang baguhin
ng kahit na anong opinyon ng sino mang tao, gaano man siya katalino, gaano man siya kagaling. Mayroong iisang pamantayan at ito'y maliwanag na ibinigay ng Diyos. Ito po ay ang kanyang banal na salita, ang Biblia. Kaya napakahalaga po para sa ating mga buhay na ito na kilalanin ng Diyos at tayo po bilang mga magkakaibigan, magkakapatid ay magtulungan upang sa pagharap natin sa Panginoon, tayo po'y humarap ng merong kapayapaan at kagalakan. Ngayong gabi, nais ko pong pasimulan sa pamamagitan ng mga katanungan ang atin pong pag-aaral na ito. Ito po ang tanong. Una, ikaw ba ay kontento o nasisiyahan sa Diyos? Meron po kasing mga tao, naniniwala po sila sa Diyos. Subalit, hindi po sila kontento sa naibibigay ng Diyos. Hindi sila nasisiyahan sa Diyos, mas nasisiyahan pa nga po sila sa gawa ng dyablo, sa pandaraya ng dyablo. Ayaw nila sa katotohanan ng Panginoon at ang gusto po nila ay ang kasinungalingan at pambobola ng dyablo. Kasi mas masaya po yon. Ang halimbawa po natin diyan ay si Eva at si Adan, yung tinuturing nating mga ninuno, ang kauna-unahang mga tao ayon sa Biblia, na merong kabutihan ng Diyos na ipinakita sa kanila. Sila ay nilikha ng Diyos, nilagay sila sa halamanan ng Eden, sila ay pinagpala, walang katulad, pinamahala sa buong hardin. Subalit, dahil sa pandaraya ng dyablo, sabi po doon ay nakita ni Eva na napakaganda ng bunga. Kaya nakuha niyang labagin ang Diyos. Kaibigan, meron bang mga pangyayari sa iyong buhay na okay lamang sa iyo na labagin ang banal na salita ng Diyos dahil iniisip mo na dito ka sasaya at dito magkakaroon ng kahulugan ng iyong buhay? Nadadaya tayo ng dyablo, nadadaya tayo ng mundong ito, dinadaya natin ang ating sarili. Gayong ang Diyos na mabuti simula pa noon, yung Diyos na lumikha sa atin, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay nagsasabi ng katotohanan at hindi mababalik ang kanyang katotohanan. Ang tanong, ikaw ba ay kontento sa Diyos? Nasisiyahan ka ba sa Kanya? O, pangalawang tanong, mayroong kulang at hinahanap ka sa iyong buhay kung kaya't wala kang kagalakan sa Diyos. Kaya ikaw ay naghahanap kung saan-saan, kung kani-kanino. Pero alam po natin, papaano tayong magkakaroon ng kakumpletuhan sa buhay na umaalis sa harapan ng ating Panginoon o lumilisan sa Diyos. Kayong tayo'y kanyang nilikha na dapat ay bahagi siya ng ating buhay. Hindi maaari na ang Diyos na ating manlilikha ay ating iwanan. Hindi maaari na magkaroon tayo ng kapayapaan na wala siya sa ating buhay, sapagkat sa pamamagitan lamang niya mararanasan ang tunay na kakumpletuhan at disenyo ng ating buhay. Dinisenyo ang tao na bahagi ang Diyos. Dapat nating kilalanin na hindi natin maaaring talikuran ang ating manlilikha, maging ang kanyang banal na salita. Kaya, maaaring ikaw ay naniniwala sa Diyos, maaaring ikaw ay merong relihiyon, at narito yung aking ikatlong tanong. Ano ang iyong dahilan ng pagsunod kay Jesus? Kasi maaaring sinasabi po ninyo, kaibigan, na naniniwala naman ako sa Diyos. Kaya ako naniniwala sa Diyos, kaya ako nagre-relihiyon. Kasi bawat tao dapat may relihiyon. Tsaka natatakot akong pumunta sa impyerno. Dapat may relihiyon ako, kaya nagre-relihiyon ako at sumusunod ako kay Jesus. Pero ang tanong, yun lang po ba talaga ang dahilan? Natatakot tayo sa impyerno, natatakot tayo sa kaparusahan, o kaya naman tayo sumusunod sa Diyos dahil merong pangako na kapag sumunod ka sa Diyos, hindi ka magkakasakit. Kapag sumunod ka sa Diyos, mangyayari yung iyong mga pangarap dahil tutulungan ka niya at pagpapalain. Pero ang tanong, mahal mo ba si Jesus? Siya ba'y iyong pinahahalagahan talaga sa iyong buhay? Kaya yung pamagat ngayong gabi sa pag-aaral na ito, satisfied in Jesus. Tayo ba ay merong tinatawag na kakumpletuhan? Tayo ba ay merong kagalakan sa piling ng Diyos? Tayo po dito,
Jesus Christ is our ultimate desire. Siya yung ating pinakananais sa ating mga buhay. Si Yesu Kristo ang ating pinakahahangad. He is our goal. Siya yung ating layunin. Nabubuhay tayo upang dapat siya'y parangalan, kilalanin. He is our prize. Siya yung ating gantimpala. Siya ang ating gusto. Sa aklat ng mga awit ay paulit-ulit yung mga katagang, God is my portion. Kumbaga parang may naghahati-hati ng mana, naghahati-hati ng spoils o yung mga nakuha, nakulimbat. Pero sasabihin ng isa, God is my portion. Ang Diyos ang nais ko. Ito ba'y kaya nating sabihin? Kaya ba nating sabihin that we exist to glorify God in our lives? Kaya napakaganda na ating tignan ang mga katotohanan ito na magpapatibay kung ano talaga ang kakumpletuhan ng ating buhay sa piling ng Diyos. Dito sa Biblia ay makikita natin sa Juan Kabanatang 6 ang isang sunod-sunod na pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin yung larawan. Una, sa unang bahagi ng Juan Kabanatang 6 ay makikita natin ang isang himala na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Nagpakain siya ng 5,000 lalaki sa pamamagitan lamang ng ilang pirasong isda at ilang pirasong tinapay. Napakain niya ang napakaraming tao. Ang bilang 5,000 lalaki. Pero hindi natapos doon. Mayroong natira. Nabusog ang lahat. Sabi, mayroong 12 basket ng mga pagkain na natira. Ito'y isang himala na talagang hinangaan ng lahat sapagkat marami ang sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. At napunta sila sa ilang na lugar na walang mabibilhan ng pagkain at wala din ganong kalaking salapi. Pero nandoon ang buhay na Diyos. Alam ba natin, mga kaibigan, kung sino si Jesus na ating kinikilala, kung sino yung Diyos na ating kinikilala, at kung ano ang kaniyang magagawa sa ating mga buhay? Kung pagtitiwalaan natin siya, mayroon bang puwang sa ating isipan yung kaniyang presensya? Meron ba tayong paghanga sa kaniyang kapangyarihan? At sasabihin natin, meron din tayong pagtitiwala na siya ang makapagbibigay ng anumang kaya nating hilingin at isipin na naaayon sa kanyang kalooban at doon tayo ay masaya. Sinundan ang pangyayari na ito ng isa pang hindi malilimutan na pangyayari sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Yung kanyang mga alagad ay umalis, sumakay ng bangka patungong Capernaum at kinagabihan may dumating na unos at madilim ang paligid, malakas ang hangin, umuulan. Pero nandoon, sumunod sa kanila ang Panginoong Jesucristo, naglalakad sa tubig. Nandoon ang ating Panginoon, nagpakita ng kanyang kapangyarihan. At humanga ang kanyang mga alagad sa kanya. Alam natin yung istorya, si Apostol Pedro ay ninais na makalakad sa tubig at makalapit sa ating Panginoong Jesucristo. At nung siya naglalakad na sa tubig, nakita niya yung mga alon, ang malakas na hangin at siya unti-unting lumubog. At siya tinanong ng ating Panginoong Jesucristo kung bakit siya ay nag-alinlangan. Ngayon, natapos po yung gabing iyon na humahanga ang mga alagad sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Ito ay hamon sa kanilang pananampalataya kung paano tayo rin ay hinahamon sa ating pananampalataya. So kinaumagahan, dito po sa susunod na slide, makikita natin ang sumunod na pangyayari. John chapter 6, verse 26 and 27. Sumunod yung mga tao, sumakay din po sila sa bangka at sila'y sumunod sa ating Panginoong Jesucristo kasi hinahanap nila si Jesus. Gusto nilang makita si Jesus, kaya nung makita nila na wala na si Jesus doon sa lugar kung saan ay huli nilang nakita at nakaalis na nga yung 12 alagad, hinanap nila at sinunod nila ang ating Panginoon. Sumunod sila
sa pamamagitan ng pagsakay din sa bangka. At pagdating nila doon, ay tinanong nila ang Panginoong Hesukristo kung kailan siya dumating at kung ano yung kanyang mga ginawa kung paano nakarating doon. At ito ang sagot ng Panginoong Hesukristo. Juan, Kabanatang 6, talatang 26 hanggang talatang 27. Sabi rito ay ganito. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong karapatan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. Alam ng Panginoong Jesucristo yung nasa isip at puso. Nabusog sila yung mga tao sa tinapay at sa isda. 12 basket nga po yung natira eh. At pagkatapos na lang mabusog, ginusto nila na si Jesus ay gawing hari. Hari upang labanan ng Roma. Hari upang bigyan sila ng pagkain sa bawat sandali. Siguro iniisip nila, pag ito yung ating naging hari, hindi tayo magugutom. Hayahay na yung ating buhay. Tatalunin ng kapangyarihan nito ang imperyo ng Roma. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, kaya kayo sumusunod sa akin. Hindi naman talaga dahil sa kapangyarihan na mayroon ako, kaya kayo sumusunod ay dahil nakakain kayo ng tinapay at kayo ay nabusog. At sabi ng Panginoon sa kanya, hindi yan ang inyong dapat na pinagsisikapan. Ang inyong dapat na pagsikapan ay hindi yung pagkaing nasisira. Ang inyong dapat pagsikapan ay ang pagkaing hindi nasisira at yung pagkaing nagbibigay sa inyo dapat ng buhay na walang hanggan. Ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo is to aim, tudlain natin na ang magkaroon sa ating buhay ay ang mga bagay na pangwalang hanggan. Ang magbibigay sa atin ng satisfaction ay kung ano ang talagang kailangan natin. Ang magbibigay sa atin ng satisfaction ay kung ano ang mahalaga, mga bagay na makadiyos at hindi ang sanlibutan at ang kasalanan nito. Alam po ninyo, minamahal na mga kaibigan, the Bible is full of glorious promises of satisfaction for the discontent. Hindi ka ba kontento sa Diyos? Meron ka bang mga pinakananais? Marami kang gusto sa iyong buhay? O, tingnan po natin ang ilan sa mga sinasabi ng Biblia. Una, sabi po dito sa Awit chapter 107 verse 9, for He satisfies the longing soul, and the hungry soul He fills with good things. Ano po? Sapagkat binibigyang kasiyahan niya ang nananabik na kaluluwa. Ang gutom na kaluluwa, pinupuno niya ng mabubuting bagay. Kaibigan, ano yung pinakananais ng iyong puso? Ano yung pinakananais ng iyong kaluluwa? Ano yung iyong gutom? Gusto mo ng pag-ibig? Gusto mo ng kapayapaan? Kinakailangan mong maunawaan, tanging Diyos ang makapagbibigay nito. Merong isang sikat na siyentipiko at hindi alam ng iba na ang siyentipiko na ito, ang matematisyan na ito, ay isang mananampalataya, si Blaise Pascal. Alam niyo sabi ni Blaise Pascal, kilalang kilala siya dahil sa kanyang ambag sa siyensya at saka sa mathematics. Pero ang hindi alam ng iba, siya isang mananampalataya. Ito ang kanyang sabi. Ang buhay ng tao ay nilikha na mayroong napakalalim na bangin at pilit niyang pinupunuan ang bangin na ito upang magkaroon siya ng kagalakan sa kanyang buhay, magkaroon siya ng kapayapaan. Pero kahit na ano ang kanyang gawin, hindi niya ito mapupunuan. Bakit? Sapagkat
tanging ang Diyos ang makapupuno nito. Kaibigan, sa iyo at sa aking buhay, marami tayong mga gusto. Pag-ibig, kasiyahan, katagumpayan. Ang gusto po nating ipaalala sa bawat isa at ito'y mula sa salita ng Diyos, ang pumupuno nito ay tanging ang Diyos lamang. Sa Kanya masusumpungan ang tunay na katagumpayan at kagalakan. Pangalawa, atin pong makikita ay ganito. Sabi po dito sa ating slide, number 2, the afflicted shall eat and be satisfied. Those who seek Him shall praise the Lord. May your hearts live forever. Yun daw mga nagdadalamhati ay kakain at mabubusog. Ang mga naghahanap sa Kanya, magpupuri sa Panginoon. Nawa mabuhay ang inyong mga puso magpakailan, kailan paman. Meron tayong mga ninanais, Diyos ang magbibigay ng kabusugan, at kapag nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos, naranasan natin ang buhay na Diyos, naranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos, wala na tayong mahihiling pa. At sukat na ibibigay natin ang lahat-lahat. At oo, maging ang ating buhay ay ating iaalay sa Kanya dahil ito ang ating pagpupuri sa kung sino siya sa ating mga buhay. Pangatlo, na sinasabi dito, Awit 16 verse 11, in your presence there is fullness of joy, at your right hand are pleasures forevermore. Sa iyong harapan, O Diyos, may kapuspusan ng kagalakan, nasa iyong kanang kamay ang kasiyahan, magpakailanman. Pag minsan, tayong mga tao, nadadaya tayo. Meron tayong mga kaibigan, masayang-masaya tayo sa piling nila, and then sasaktan nila tayo, iiwan nila tayo. Uuwi tayo sa pamilya natin, at tanging ang pamilya natin yung nakakaunawa. Although, we need to understand, meron ding mga pamilya na hindi maka-Diyos, hindi perpekto. Pag minsan, kahit ang pamilya natin ay binibigo tayo. Pero alam po ninyo, mayroong Diyos na hindi kailanman bibigo sa atin. Siya'y Diyos na totoo, siya'y Diyos na buhay, siya'y Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nasa Kanya ang ating kagalakan magpakailanman. Ang tanong, kaya ba natin itong panampalatayanan? Hindi lang ang mga talatang ito sa Old Testament. Mismong ang pagpapakilala ng Panginoong Jesucristo na gusto ko po ay ating makita ngayong gabi. Merong pagpapakilala ang Panginoong Jesucristo na kung saan tahasan niyang sinasabi na siya ay Diyos. Alam po niyo sa Old Testament, nagpakilala ang buhay na Diyos sa mga katagang I am. Ako ay si, ako nga. At sa bagong tipan, napakaraming I am statements ng ating Panginoong Jesucristo. Isa-isahin natin ang kanyang pagpapakilala. At ang kanyang mga pagpapakilalang ito ay para bang humahamon at nagsasabing ganito, be satisfied in me. Sa Kanya tayo magkaroon ng kakumpletuhan. Sa Kanya tayo magkaroon ng kasiyahan. Ano-ano yung mga sinabi ni Jesus na I am statements? Una, sabi ni Jesus, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Ako ang nag-aalis ng inyong gutom. He is the sustainer of all that we need. Sa buhay natin, meron tayong mga gusto. Paminsan nakakamtan natin. Pero habang kumakain tayo, ng mga kagustuhan natin na yan, ito may kasikatan, ito man ay kalayawan, hindi tayo nabubusog. Kulang at kulang. Iniiwan tayong luhaan. Kasi tayo'y nadadaya. Sabi ng Panginoong Jesus, dumarating ang magnanakaw upang pumatay, magwasak at magnakaw. Ganun ang ginagawa sa atin ng dyablo. Ganun ang ginagawa sa atin ng mundo. Dinadaya tayo, ninanakawan tayo, iniiwan tayong parang halos patay na. Ganun ang ginagawa ng kaaway. Pero sabi ng Panginoon Jesus, dumating ako upang ang tupa ay bigyan ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Si Jesus, ang tinapay ng buhay.
Siya ang nagbibigay ng kabusugan. Pangalawa, hindi lang siya tinapay ng buhay. Ang sabi dito, He is the light of the world. Ang kaliwanagan ay nagmumula sa Kanya. Siya ang nag-aalis ng kadiliman. Siya'y Diyos na maningning, maluwalhati, banal, na nagpapakilala sa atin, inaalis ang kadiliman, pinapalitan ng kaliwanagan ng Diyos. Madilim ba yung iyong buhay? Sa Diyos mo lamang masusumpungan ang kaliwanagan. At yun ang ating dalangin ngayong gabi ay panampalatayanan natin na ang Diyos ang mag-aalis ng ating pagkabulag. Ang Diyos ang mag-aalis ng kadiliman sa atin dahil sa Kanya tayo makakakita at makikita natin ang kaliwanagan, ang Kanyang kaluwalhatian at ang Kanyang kabanalan na ating pinakananais. Pangatlo, hindi lamang siya tinapay at ilaw, siya din ang pinto para sa mga tupa. Siya yung tinatawag na entryway to heaven. At siya ang tagapagbantay para sa mga tupa, para sa kawan ng Diyos. Yung kasi pong mga magnanakaw, hindi dumadaan sa pinto. Dumadaan sila sa bakod. Dinidistrong kanila yung mga hindi dapat na daanan. Okay? Sila po ay dumadaan sa hindi tama na pasukan. Pero ang Panginoong Jesucristo, siya ang pintuan para sa mga tupa. Siya yung nagmamay-ari. Siya ang may otoridad sa atin. At gusto ko pong sabihin ngayong gabi, kaibigan, siya ang nagmamay-ari sa iyong buhay. He is the authoritative person na nagmamay-ari, nagpapahiram ng buhay, nagbibigay ng pagpapala, nagsusustain sa iyo at sa akin. Marapat lamang nakilalanin mo siya bilang tanging daan para sa isang buhay na mapayapa at matagumpay. Walang iba. Siyang totoong pastol ng mga tupa. So, tingnan natin yung susunod. Hindi lamang siya pinto. He is also the good shepherd. Sabi dyan, ang mabuting pastol ay nangangalaga sa kanyang tupa. Siya yung nagpoprotekta, siya yung gumagabay, siya ang nagpapakain, siya yung nagbibigay ng kapahingahan. Dinadala niya ang kanyang mga tupa sa ilog, sa mga batis upang painumin. Nasa kanya ang kapayapaan at kagalakan. Hindi siya nandadaya kailanman. At hindi lamang yan, bilang mabuting pastol. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang mabuting pastol, ibibigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Meron bang nagbigay ng kanyang buhay para sa iyo? Meron ka bang kaibigan na handang mamatay para sa iyo? Ibibigay ang lahat-lahat para sa iyo? Well, siguro meron na nakatulong sa atin. Pero gusto ko sabihin sa iyo, kaibigan, walang kagaya ng Panginoong Jesucristo. Naway, makita mo ang Panginoong Jesus bilang kakaiba sa lahat. And may your satisfaction be in Him alone. And then yung ikalima, hindi lang siya mabuting pastol, He is the resurrection and the life. Alam mo, sinabi ito ng Panginoong Jesus bago niya buhayin si Lazaro. Isang kaibigan niya na ilang araw nang patay. Pero sabi ng Panginoon, sino mang nananampalataya, mayroong muling pagkabuhay. At sabi ng Panginoong Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang kapangyarihan ng buhay ay nasa Panginoon. At ang aking dalangin, tayo na patay dahil sa ating mga kasalanan ay magkaroon ng buhay dahil sa Panginoong Jesucristo. Pananaligan natin tanging siya. Pagtitiwalaan natin siya na makagagawa ng higit sa ating kayang hilingin at isipin. And then yung pang-anim, ang sinasabi dito ay, He is the way, the truth, and the life. Siya ang nag-iisang daan papunta sa Ama. Siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Hindi sinabi na siya'y isa sa mga daan. Sabi ng Panginoong Jesus, ako ang daan. Hindi sinabi ni Jesus na ako'y isa sa mga katotohanan na pwede mong pamilian. Ang sabi ni Jesus, ako ang katotohanan.
Hindi sinabi ni Jesus na siya ay isa sa maraming magbibigay buhay. Ang sabi ni Jesus, ako ang buhay. Kaibigan, dalangin ko na tulungan ka ng Panginoon. Kahabagan ka niya, biyayaan ka niya na makita at panampalatayanan na si Jesus lamang ang nag-iisang daan, katotohanan at buhay. Dalangin namin na ikaw ay huwag madaya na maraming daan. Iisa lamang ang daan, iisa lamang ang katotohanan at iisa ang buhay. Ito ay ang Panginoong Jesucristo. At panghuli, sabi rito, He is the true vine. Siya ang tunay na puno ng ubas. Kapag nakaugpong tayo sa Kanya, meron tayong buhay. Pero kung tayo hiwalay sa puno, matutuyo tayo, hindi natin mararanasan ang pinagpala at isang buhay na matagumpay sapagkat masusumpungan lamang ito sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Sabi ni J.I. Packer, napakahalaga na makilala natin ang Diyos. Bakit daw? Kasi sabi ni J.R. Packer, ano ang resulta kapag nakilala natin ang Diyos? Sabi niya, those who know their God have great energy for God. Silang nakakikilala sa Diyos ay mayroong kakaibang kasiglahan para sa Diyos. Di ba? Pag minsan, yung bata, sabi, tayo pupunta sa mall, tayo mamamasyal, tuwang-tuwa. Tayo magsuswimming, ganadong-ganado. Pero pag sinabi tayo sisimba, walang kagana-gana. Ikaw, kaibigan, ano ang nagbibigay sa iyo ng kasiglahan? Ano ang nagbibigay sa iyo ng lakas? Ikaw ba'y nagtutumulin sa kasalanan at sa kalayawan? Pero pagdating sa Diyos, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pananalangin, ay walang kabuhay-buhay at walang gana. Pero alam mo, ito ang tunay na dahilan. Hindi natin nakikilala ang Diyos, kaya ganun tayo magbaliwala. Pero kung kilala natin ang Panginoon, magkakaroon tayo ng kakaibang kasiglahan para sa Kanya. Pangalawa, those who know their God have great thoughts of God. Kapag kilala natin ang Diyos, iba ang ating sinasabi. Hindi yung paninisi, hindi yung pag-aakusa sa mga kamalian umano ng Diyos. Kapag kilala natin ang Diyos, magtitiwala tayo sa Diyos at mag-uusal tayo ng mga katotohanan na nagpapakita ng pananampalataya. Pangatlo, those who know their God have great boldness for God. Kapag nakikilala natin ang Diyos, lumalakas ang ating loob. Hindi natin ikinakahiya ang manalangin, hindi natin ikinakahiya ang magpatotoo, hindi natin ikinakahiya ang mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya tayo nahihiya, kaya natin itinatago ang mga espiritual na bagay ay dahil makamundo ang ating isipan, makamundo ang ating puso at hindi natin nakikilala ang Diyos. Dalangin namin na magkaroon tayo ng katapangan para sa Panginoon dahil tunay na nakikilala natin siya. At ikaapat, ang nakakikilala sa Diyos have great contentment in God. Wala nang ibang kakailanganin pa. God is my portion. Ako ay kontento, ako ay satisfied sa Diyos na aking kinikilala. Siya ang aking kagalakan, siya ang aking pag-asa, walang iba. Nais kong tapusin sa katotohanan na ito ngayong gabi. The purposes of satisfaction in Christ is number 1. Dapat alam natin kung ano ang pinakamabuti para sa ating mga sarili. Bakit tayo dapat satisfied kay Christ, kay Kristo? Sapagkat ito ang pinakamabuti para sa ating buhay. Ang makilala ang nag-iisang tagapagligtas. Pangalawa, bakit dapat tayo satisfied kay Christ? It is for the glory of God. Kaya tayo dilikha ay para bigyang luwalhati ang Diyos. Walang iba. We were created to glorify God and to enjoy Him forever. Yun ang aming dalangin para sa inyo, mga minamahal na kapatid at mga kaibigan. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang gabi sa bawat isa.
Tayo po ay manalangin. Sa gabing ito, aming Panginoon, tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin. Lahat po kami ay makasalanan. Lahat po kami, Panginoon, ay nagkukulang sa iyong kabanal-banalang harapan. Kahabagan niyo po kami, tawagin niyo po kami, Panginoon, upang maunawaan ang katotohanan. Tulungan niyo po kaming magpakumbaba sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Maranasan namin ang buhay na mapayapa, buhay na may kagalakan, dahil sa aming Panginoong Hesukristo na nag-iisang daan ng amin pong kaligtasan. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin, maging ang mga sambahayan na amin pong kinabibilangan na maunawaan ang katotohanan na ito. Ito po aming Amang Diyos, ang aming dalangin sa aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayan, maraming salamat po sa kapahayagan ng salita ng Diyos sa gabing ito. Na po ay tayo napagpala at patuloy na nahamon. At ngayon naman po ang ating pasalamat sa ating po napakinggan. Click nyo lang po ang raise hand or magbanggit po ng ating mga pasalamat. O i-type nyo po sa ating chat box. Salamat po sa ating mga kapatid na nag-join po sa atin sa gabing ito. Meron po tayong 62 sa atin dito sa Google Meet at meron naman po tayong 20 po sa atin sa FB Live. Yan, kung wala na po ay picture taking po tayo, tapos meron po ulit tayong breakout session po. Ilagay niyo lang po ang inyong gustong group na puntahan. Sa mga may iwan naman po, kami po ang bahala na ilagay sila sa mga groups. Basta click niyo lang po ang join pag may nag-pop up po sa inyo. Sige po, picture po tayo. Turn on po tayo ng camera. Okay po, bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Maraming salamat po. God bless po. At see you po sa ating mga breakout session. Maraming salamat po. See you sa breakout session. Salamat po sa inyo. Thank you po.